araw na ito, struggle to serve God. Tayo ba ay naranasan natin, gusto nyo maglingkod sa Diyos, pero parang nahihirapan kayo. Nahihirapan kayong maglingkod sa Diyos dahil meron kayong hamon sa buhay, meron kayong problema, meron kayong mga lalo-lalo na yung pag tayo ay nakakagawa ng mali, nakakagawa tayo ng kasalanan. Parang nahihiya tayo, no? Nahihiya tayong maglingkod sa Diyos. Nahihiya tayong mag-attend ng Bible study. Nahihiya tayong mag-attend ng fellowship. Dahil lalo-lalo na kapag tayo nakakagawa ng kasalanan, nahihiya tayo. Gusto natin maglingkod sa Diyos, kaya lang pag nakagawa ka ng kasalanan, o tayo ng kasalanan, hindi ako tatanggapin ng Diyos kasi lagi ako nakagawa ng kasalanan. So nagkakaroon po tayo ng struggle. Ano tayo ng struggle? Hindi ko nasulat eh. Parang nahihirapan tayo na maglingkod sa Diyos kasi nga, tinitingnan natin yung ating sarili. So, nasa doon dyan, struggle to serve God, ikaw ba ay nahihirapan? Gusto mo maglingkod sa Diyos, pero nahihirapan ka kasi nga, tinitingnan yung sarili mo na ikaw ay mahina, ikaw ay nakakagawa ng kasalanan, kakamali ka. Kasagot mo dyan, wag, hindi. Huwag mong isipin na gano'n. Huwag mong isipin na nakakagawa ka ng kasalanan, kaya ka nahihirapan maglingkod sa Diyos kasi lagi kang nakakagawa ng mali. Diba? Lagi kang nakakagawa ng kapalpakan. Hindi ko tinitingnan ng Diyos yun. Ang tinitingnan po ng Diyos ay yung ating puso na maglingkod. Diba? So, ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi lang ito nandito ka, nakatayo, parang kanina, siguro Roger, nakakanta, siya yung nag-MC, siya yung nagtatawag, o ito yung nagtuturo. Ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi lang ito, marami pong mga bagay. Kaya, bago po matapos itong ating lesson, ay encourage na lahat po tayo ay makibahagi sa gawain ng Diyos. Hindi lang po yung ikaw ay nagtuturo sa Bible study. Maaaring ikaw ang nag-aayos ng silya. Maaaring ikaw ang nag-welcome sa mga dumarating. Ikaw yung nagsusulat ng attendance. Ikaw yung marami pong paraan paglilingkod natin sa Diyos. I encourage ko na bawat isa po sa atin ay makibahagi. Ako po, nung kabataan ko, naranasan ko maglinis ng CR ng church. Kaya, pagka na-assign kayo ng maglinis ng CR, huwag sasamahan nyo. Kasi, yan po ay paglilingkod din sa Diyos. So, ilang po din ako naglinis ng CR doon sa church, doon pa sa tubo pa yun. Pero hindi ako nagre-reklamo. Kasi, masaya natin ginagawa. Kaya kung meron kayo may inassign sa inyo na halimbawa si Kuya Arnel, Kuya Arnel, maalam ang pupunta pag Sunday, ikaw ang sasalubong mo sa mga bagong kung sa mga dadating, kakamayan mo, sulat mo yung attendance, diba? Huwag po ay maiinis. Kasi ibig sabihin nun, nakita namin yung puso nyo na kaya nyo gawin. Kasi hindi naman namin sasabihin sa inyo, kung hindi kaya nyo gawin, di ba? Ikaw, si Kuya Kal, pag nilinisip ko na siya, kaya nyo gawin yun. Di ba? Kaya huwag po tayong nahihiya. Kaya nais natin na lahat po tayo ay maging bahagi ng Diyos. Sino ba may katawan dito? Katawan? Yung iba? Wala? Ako, wala katawan. Nakakita na ba kayo ng katawan na
Lahat ulo? Ha? Ito ulo to. Tapos, ito ulo rin. Nakita na ba kayo ng katawan na lahat kamay? Lahat ilong? Siguro lahat ilong, no? Diba? So, ganyan din po tayo. Hindi po lahat tayo ay ulo, hindi lahat paa. Lahat tayo may kanya-kanyang bahagi. Kaya nga ang tawag ay katawan ni Kristo, katawan ni Jesus. Sabi sa Biblia, body of Christ. Kaya lahat po tayo ay nagpa-function. At lahat po tayo ay merong function. Kaya mahaba yung na intro. Kasi may sulat po kung ating pag-aaralan. So meron pong dalawang hati. Hatiin natin ha. Meron pong dalawang bahagi kung bakit yung iba po ay nahihirapan na mag-input sa Diyos. Babasan niyo yan. Sunod, lakihan na natin yung ating whiteboard. Sight. Ano yung ibig sabihin ng sight? Yung pagtingin. Tapos, feelings. Ano yung feelings? Yung pakiramdam. Itong dalawang to, ito ang dalawang madalas lagi na nararanasan ng isang tao kung bakit nahihirapan siya paglito sa Diyos. Ito ba, sight? Ano? Yung sight halimbawa, yung mundo. Ano meron sa mundo? Puro mga pasarap sa buhay. Diba? Na andyan ang yaman, andyan ang bisyo, andyan ang lahat ng karangyaan. Kasikatan, lahat nasa mundo, diba? So, nakikita mo, imbis na maglingkod ka sa Diyos, nadadala ka ng mga bagay na nakikita mo sa mundo. Kasi, nakikita mo di ba? Halimbawa, ang karamihan niya, bisyo, di ba? Halimbawa, inom. Nakikita mo na sila, ang pagkakasarap nilang uminom. Ikaw, gusto mo rin tikpan. Gusto mo rin sumama. Di ba? Sugal. Makikita mo, parang saya-saya nila. Naabot sila ng madaling araw, hindi sila nakapagod, no? Hindi sila nakapapagod ng kahahalo. Ano yung halo? Madyong, kahahalo. Naabot ng madaling araw, di ba? Kasi, parang saya-saya nila, hindi sila napapagod. Kahit hindi ka uminom ng energy drink, basta naghahalo ka lang, hindi napapagod. Kasi, nakikita. Diba? So, yan ang pang-akin na mundo. Ano pa? Itong feelings, pakiramdam. Diba? Meron tayong pinag-aaralan dito. Hindi na nga ako pupunta. Kasi, nararamdaman mo na parang hindi mo naiintindihan. So, hindi ka nagpupunta. So, diba? Ano pa? Yung pakiramdam, yung pagka matid ka ng Bible study, tinatamad ka. Kasi pagod ako sa trabaho, pupunta ka ako ng Bible study, nakatapos ka na Alas 2 ng madaling araw. Natapos mo kayo, alas 2? Ha? Kayo ba alas 2 mo kayo natapos? Ano oras? Mas kaya natapos na siya doon? Alas 11? 9:30. Ang pag-edigising ka ng alas 3. Kasi nakatira ka sa Malabon, at trabaho ko sa Parañaque. Di ba? Alas 3 ka gigising.
pagod ako. Hindi na ako aatin dyan. Diba? Mapakiramdam. Pinapakiramdaman natin ang sarili natin kung ba tayo o hindi. So, itong dalawang bagay na to sa atin, nararamdaman natin, yan ang nagiging sanhi para mapigilan tayo maglingkod sa Diyos. So, saan galing to? Galing to sa flesh natin. Ito, laman. Kung alam niyo ba, kung papansinin niyo lang kung naiintindihan niyo yung mga pinag-aaralan natin ng mga nakaraang mga linggo, ito po ay sunod-sunod. Ito po ay, actually hindi ito series, pero kung mapapansin natin, doon tayo dinadala ng Diyos. Kasi, ano kailangan labanan natin? Itong ating sarili. Kasi nga, tayo ay Kristiyano na, ay yung banal na espiritu nasa loob natin. Eh ano nasa labas natin? Itong ating laman. So yung nasa loob natin na spirit at itong laman natin, nag-aaway yan. Kung natatandaan nyo yung Galatians 5, na magkaaway ang laman at ang espiritu. Ano ang prutas ng Espiritu Santo? Espiritu sa katawan natin. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Ano naman yung laman natin? Lahat ng uri ng kasalanan. Nasa laman natin. So magkaaway yan. Kaya itong dalawang to, nananaig sa ating ng flesh, eh yan ang binibigay ng mundo. So sino ba nasa mundo? Si Satanas. Nandito siya. Nag-aano yan? Nag-aanap yan ng ano? Madadaya. Tandaan natin, ang Diyos po ay omnipresent. Ibig sabihin ng omnipresent, kahit saan nandun siya. Kahit na nasa kasulong-sulungan ka ng kama mo, nakikita ka ng Diyos. Pero yung Diablo, hindi. Hindi siya omnipresent. Maaaring sa oras na to, tinutokso si Ace, matulog ka. Pero si Ate Biang, hindi, wala. Diba? So, yun lang. Si Satanas, hindi po siya omnipresent. Pero marami po siyang mga galamay. Kaya, halimbawa, yun nga, si Ace, matulog ka. Pero, sasabihin kay Kuya Albert, mag-share ka. May nagtitik sa'yo. Diba? So, marami po siyang galamay. Pero siya mismo, si Satanas, hindi po siya kahit saan nandun, ang Diyos lang. Naintindihan ka? Okay. So, ito kung dalawang to, nasa ating laman. So, paano po natin to matatalo? Una-una, sight, makikita natin, feelings, nararamdaman natin. Yan po ang nag-focus sa atin. Nagiging sanhi para hindi tayo makapag-lingkod sa Diyos. Ang isang requirement lang po ng Panginoon para tayo ay makapag-lingkod sa Kanya ay eto lang. Tayo ay manampalataya. Diba? So tayo po ay naglalakad hindi sa pamamagitan ng nakikita natin at nararamdaman. Kundi sa ating buhay Kristiyano, tayo po ay naglalakad sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So yan sabi diyan for we walk by faith, not by sight. Sa Tagalog, sapagkat nagmumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Ayan po yung sinasabi ni Pablo. So sino po yung tayo po ay nasa pinatawag na church age. Pag sinabing church age, ay ang ating pong apostol ay si Apostol na Pablo. So yung sinasabi po niya dyan, ayan po ay para sa mga itig. Tayo po ay itig. Hindi po tayo medyo. Sa mga susunod na
mga linggo, buwan, pag-aaralan po natin yung para mas maintindihan po natin. So yan po, sinasabi dyan na tayo bilang mga hintil, mananampalatayang mga hintil ay naglalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa nakikita. Dito, hindi rin dito. Diba? Kasi merong mga tao na halimbawa nandito sa church na ito. Tapos lumipat ng church. Oh, Brad, bakit hindi ka na namin nakita sa church? Eh kasi, nung na-invite ako doon sa kabilang church, gumaling ako. Gumaling ako na na-invite ako doon eh. So, parang ibig sabihin dito, hindi ka gumagaling. Na lumipat ka doon, gumaling ka. Ibig sabihin, walang Diyos dito. Doon may Diyos. Kasi nagpapagaling doon ng Diyos, dito hindi. Diba? Mga kapatid, kapag ganun po ang inyong mentalidad, ay wala po kayong ano meron kayo? Doubt. Ano ibig sabihin ano Tagalog ng doubt? Nagdududa ka. Kasi, meron kang pagdududa, naghahanap ka na prueba. Diba? Eh kung may faith ka, hindi mo kailangan maghanap ng prueba. Kasi nga, ang faith, ano sabi sa Hebrews 11? Sabi na, ayan o. Ano sabi? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yung Tagalog. Ang pananampalataya ay katiyakan ng mangyayari sa ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Namiss natin si Gabriel last week kasi siya talaga ito nalabasan natin eh. Kasi last week wala siya, di ba? Nagbasa tayo. Dahil pa tayo ng grade 1. So sabi daw, no? Now faith is the substance, meron siyang substansya, may laman. Of things so for the evidence things not seen. Naniniwala ka na, pero kahit na hindi mo pa siya nakikita. Yun ang mahirap paniwalaan ng isang ordinaryo tao. Naniniwala ka na pero hindi mo pa nakikita na kailangan maniwala ka. Madali ba yun? Mahirap. Madali, mahirap. Ha? Madali? Madali ba yun na hindi mo nakikita pero naniniwala ka? Madali bang gawin yun? Hindi. Hindi. Diba? Ano madali? Anong pamatayan sa mundo? To see is to believe. So, ano yun? To see is to believe. Ito pamatayan ng mundo. Pero ito, ayaw nila yan. Kasi nga, ba't ko ba nila? Hindi ko pa nakikita. Baka mamaya hindi mangyari. Kaya nga sabi sa Tagalog, diba? Katiyakan, mangyayari at ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. O tanong, sino may buhay na wala hanggang dito? Kumbisito, na meron siyang buhay na walang hanggan. Hindi makataas, hindi ka sigurado? Ha? Hindi? O mamaya si Kuya Jess, pag ano yung natin ng salvation, ha? Sino yung naniniwala na may buhay na wala hanggan siya? O, diba? Kasi, nakita mo na ba na may buhay na wala hanggan ka? Gusto mo na makita? Gusto niyo na makita? Paano niyo makikita? Pag may buhay na wala hanggan kayo? Ha? Paano? Mamatay na. Pag namatay na, sino mamatay? Para makita niyo yung buhay pa walang hanggan. Pero naniniwala kayo. Naniniwala ba kayo pagka kayong nadapa dyan, bumagok ang ulo yun, namatay kayo, sa langit kayo mapupunta? Naniniwala kayo? Yan. O, yan ang pananampalataya. Yan ang faith. Kahit hindi mo pa nakikita, naniniwala ka na. Mahirap po yan. Hindi yan madali. Kahit ako rin dati, mahirap gawin yan. Kaya nais po ng Diyos sa atin ay ito, hindi ito.
Kasi dito, panandalian lang yan. Panandalian lang yan ang kapitan. Masarap. Masarap, panandalian lang. Yung sarap sa mundo. Panandalian lang. Yung sarap sa Panginoon, panghabang buhay. Merong forever. Kaya nga, yung kapag ka ikaw ay, yan, nagkasala ka, biglang parang may pagsasabi siya, may mga nagkasala ka, hindi ka na maskaan, o kaya umating, discourage ka na. Ayoko kamay-kamay dyan, yung pag may mga bago dumating, kasi nagkakamali ako eh. So, hindi po yun. Ngayon, paano tayo magkakaroon po ng faith? Ito po yung tinanta natin kanina, yung pangatlong kanta. Yan, sa salita ng Diyos, para tayo magkaroon ng pananampalataya, tayo ay maniwala sa salita ng Diyos. Kasi ang salita po ng Diyos ay kumpleto. Ano yung sabi sa Romans chapter 10, verse 17? So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Tagalog po, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangalan tungkol kay Kristo. Linaw, naintindihan niya na. Hindi na lang ipahabain. Ito daw faith ay magkakaroon yan kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos. Kaya po kanina sinasabi ko na mahalaga po ang Bible study. Ay mahalaga po na nakaka-attend kayo ng Bible study. Mahalaga rin po na nagbabasa kayo ng Word of God. Mahalaga rin po na nagkakabisa kayo ng mga memory verse. Hindi ko lang po alam kung ginagawa ng ating mga Sevilla yun. Alam ko sa Serrano, no? Binibigyan kayo na assignment na pag-isa kayo ng verse na to. Kasi mahalaga po yun dahil kapag nakakapagkabisa tayo ng verse, yun po ang nagiging kondisyon natin para magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Ngayon nagbabasa tayo kasi mas nakikilala po natin ang Diyos kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. At kapag nakikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita niya, mas tumitibay po ang ating pananampalataya. Kasi alam niyo ba, nung nabuhay na muli si Jesus, kasi nung panahon po ng mga Hudyo, si Jesus nakikita nila. Diba? So, sabi ni Jesus, maniwala kayo sa akin, maniwala sa akin, ang buhay na walang hanggan, sasabi niya yan. Pero nung namatay na siya, tapos nabuhay siya muli, iba na sinasabi niya. Kasi nagpakita siya sa mga disipulo, si Thomas, wala ron. So, ang sabi ng mga ibang apostol, uy Thomas, si Jesus nakita namin. Nagpakita sa amin. Ano sabi niya? Hindi ako maniniwala sa inyo unless malagay ko yung kamay ko sa dito yan. Kasi di ba pinako si Jesus dito, may butas. Tapos, sinibad siya dito. Binutas yung dito niya. Ganyan, dapat may isuot yun, may butas din. So sabi niya, hindi ako maniniwala. Unless na maisuot yung daliri ko dun sa butas at ito, mailagay dito. O tas isang gabi, nagpakita ulit si Jesus. Nandun na si Thomas. Sabi niya, o Thomas, lagay mo na yung daliri mo dito at saka may kamauno dito. Ano sabi ni Thomas? My Lord and my Savior. Doon na siya naniwala. Yung nakita niya. Pero sabi ng Panginoon sa John 20 verse 29, ano sabi niya? Ang sabi eh? Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Sa Tagalog, sinabi sa kanya ni Jesus,
Naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakikita, gayon ay naniniwala. So, nung panahon na nabuhay si Jesus muli, yan na yung sinabi. Kasi si Jesus aakyat ulit siya sa langit. Diba? So, wala nang makakita sa kanya. Eh, paano pa may maniniwala? Wala namang makakita nung butas dito, tsaka dito, kasi wala nga siya. So, yun ang sinasabi ni Jesus. Ito na yung panahon natin ngayon. Na maniwala ka, pag pinagpapala daw ang naniniwala kahit hindi nakikita. Sino naniniwala kay Kristo dito, kay Jesus Christ? Sino? Di ba? Nakita niya na ba siya? Paano pag pinagsabi sa inyo na, uy, kapatid, nakita ko si Jesus, nandun sa Katmon. Punta tayo, puntahan natin. Kasama kayo, hindi? Ha? Kasama kayo, hindi? Kasama kayo, hindi? Bakit? Bakit? Bakit kayo hindi sasama? Baka aswang yun? Ano? Bakit kayo hindi sasama? Alam namin ang salita ng Diyos. O, yung iba, alam, di ba? So, yung mga yan, pag-aaralan natin yan. Kaya mahalaga po talaga na attest tayo. Kasi, yung mga bagay na yan, pwede tayong malinang. Kunyari, si Ate Geraldine, nakita lang ni si Jesus namin sa Friday na Libyang, punta tayo. Ayun, si Jesus, may sakit ako. Si Jesus, papagaling, punta tayo. Diba? Wala ako. Kasi, wala naman sinasabi sa Biblia na gano'n. Sabi ni Jesus, marami magpapanggap na Jesus. Diba? Kaya sabi niya, pag kami nagsabi niya, si Jesus nandun, ako nandun, huwag kayong maniniwala. Dahil yun ay parang maliit lang tayo. Parang nga sabi ni Judas kanina, diba? Sa Satanas, lumilibot dito sa mundo parang nangyaya. Kaya, huwag kayo maniniwala ah. Kaya may example sa inyo. Pangalan nito. Si Nestor. Ayan. Sabi ni Nestor. Sabi ni, ano ba? Sabi ni Daya kay Nestor, ano? Nestor, galing ako ng langit eh. Sabi ni Diyos sa akin, mapapunta ka daw sa impyerno kasi puro ka lalo na sa ito. Oh, maniniwala ka sa kanya, hindi. Nakita niya ang Diyos eh. Nakita niya si Jesus eh. Nagkaling pa siya ng langit oh. Maniwala ka, hindi. Ha? Kung maniniwala siya, tumatawa. Ano yun? Iulitan mo. Baka ikaw doon siya, dito nga. Naniniwala ka, hindi. Bakit? Okay. Huwag kayo maniniwala. Kahit ako pa magsabi, Nestor, magpepinagpepe kita. Nakakita ako ng diesel. Susunod na yung kaluluwa mo sa impyerno, magsisigal na. O ako nagsabi, naniniwala ka sa akin. Ha? Hindi mo naniniwala? Paano po sinabi ko kay Nestor, alam mo ba, sabi sa salita ng Diyos ito, na pagka mga ganitong klase ng kasalanan, makapunta sa impyerno. Naniniwala ka sa akin, hindi. Aba, marunong. Diba? Marunong. Basta sinasabi sa salita ng Diyos, naniniwala ka. Pero hindi rin lahat ng tao na magsasabi sa inyo, magaling sa salita rin ng Diyos, paniniwalaan mo. Dahil maraming mga kulto dyan, mas ginagamit din nila ang salita ng Diyos. O paano? Hindi ka nagbabasa. Hindi ka umatid ng Bible study. Hindi ka umatid ng fellowship. May sinabi sila sabi sa salita ng Diyos na, uy, sabi sa salita ng Diyos, kapag ikaw daw ay hindi sumunod sa Sabat, babutuhin ka, pamamatay ka, punta ka sa impyerno. Nasa Biblia yun. Naniniwala ka, hindi. Naniniwala kayo, hindi.
Bakit? Nasa salita ng Diyos yun. Diba? So yan po kahalagahan ng pag-aaral. Papaliwanag din natin yan. Kaya mahalaga po talaga na, paulit-ulit ako, no? Kasi binibigyan ko po talaga ng emphasis ang pag-attend sa Sacred. Kasi diyan po talaga buhukayin nyo kung ano ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Alam niyo po ang Biblia, ginawa po yan lahat para basahin natin. Pero hindi po lahat na sinasabi dyan ay para sa atin. Hindi din, no? Ginawa po yan, Biblia, sinulat po yan para basahin natin, pero hindi po yan lahat na sinasabi dyan ay para sa atin. Yun po ang kailangan natin pag-aralan. Ano ba sa Biblia ang para sa atin? O ano ba dyan sa Biblia para hindi sa atin? Diba? Kaya mahalaga po talaga nagbabasa tayo para tumibay ang ating pananampalataya. Kaya ano bang kailangan natin? Ang diablo kasi, para ito dapat mamatay. Mamatay yung dapat natin. Paano mamamatay? Sa pamamagitan ng pagbabasa natin sa salita ng Diyos para magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya. Ngayon, para malabanan natin to, kailangan natin ng sandata. Kailangan natin ng shield. Ano yung shield? Ganon, sanda. At kailangan din natin ng espada. So, ano yung shield natin? Yung faith. Ano yung ating sandata, yung espada natin? Yung Word of God. So, sabi niya sa iyan, Ephesians 6, hanggang 17 niya, actually. Ano yun ba 17? 16, 17 yan eh. Ano yung sabi? Ephesians chapter 6 verse 16. Above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Efeso 6:16. Lagi ninyong gawing palangka ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. So, yung shield, ito yung mga araw, mga sibat ng diablo sa atin, diba? Mga tukso. Yan yun. So, ang panangga natin dyan ay yung ating pananampalataya. Ngayon, yung sa 17, ang sinasabi dyan ay sorry, kasi kulang yung nasabi ko eh. Kung ang ating panangga ay pananampalataya, sinasabi sa verse 17, ang ating espada ay ang salita ng Diyos. So kapag tayo ay pinutukso, ayan, sasandata ka, ano tawag doon? Defense. Yung defensive, defensive stance mo, pananangga ka sa lahat ng mga tukso. Sabi sa'yo, uminom ka, garito ka, lahat ng mga tukso. Panananggahan mo. Ngayon, ano ang iyong offense? Kasi ibig sabihin ng offense, ikaw naman ang titira sa halaman. Yung iyong word of God. Yun ang espada. Bakit? Kasi, iba kaya ka tayo nagbabasa, kaya tayo nagkakabisa, para, di ba, may problema ka. Pinag-aralan natin yung mga nakakaraw. Bigat-bigat na problema mo, gusto mo na magpakamatay. Romans 8:28, naalala mo yun. Naalala mo yung Romans 8:28, ano sabi sa Romans 8:28? All things work together for good, for those who love the Lord. Ito, pinag-aralan natin yan, isa-isa. Sabi ko, all things ay kumikilos sa Diyos. So, ibig sabihin, kahit sobrang problemado ka na, gusto mo na gusto mo na mag-ibigis, maaalala mo yun. Kasi yun ang tukso ng diablo sa'yo. So, asang-sanggahan mo yun. Tapos, ang maaalala mo yun. Sabi ng Lord,
All things will together for good. Kahit na may problema ako. Mahal ako ng Diyos. Bibigyan niya ako ng kalakasan na mapagtagumpayan yan. O yun yung ayos yan. Ano? Sword. Yun ang iyong espada. Diba? Kaya may ano ba yan? Diyan? Ayun o, 17. So, yung aming may kakalugtasan. Ano sabi? 17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Oh. Sa Tagalog. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Salita ng Diyos ay yung iyong espada, yung iyong tabak. Kaya, pag may problema dating sa'yo, may pagsubok dating sa'yo, alalahanin mo lang yung salita ng Diyos. Yun ang iyong panlaban doon sa mga tukso, sa mga sibat ng Diablo. Kaya, okay, tapos na tayo, di ba? Kaya, in summary, ay para itong dalawang to, dito tayo namumuhay eh. Dito tayo namumuhay. So para ito ay mawala. Para ang natin sa atin ay pananampalataya, tayo ay kailangan magbasa ng salita ng Diyos. Sabi kanina, di ba, faith comes by hearing and hearing the word of God. So doon lang gagaling ang pananampalataya natin sa salita ng Diyos, sa pakikinig natin. May tanong ako, ang pananampalataya ba galing sa iyo o galing sa Diyos? Ha? Galing sa Diyos ang pananampalataya, hindi galing yan sa atin. Sa Diyos pa din. Diba? Kaya nga sabi, faith comes by hearing and hearing the word of God. Narinig mo kaya ka nanampalataya. Saan ba galing ang salita ng Diyos? Sa Kanya. Diba? Yun lang. Actually, medyo hindi naman paliwanag doon. Pero syempre, paano ka mananampalataya ka agad? May mainitin kang tao. Gusto mo agad-agad. Parang pag nag-seserpo kayo, naglalaro ka, biglang ikot-ikot. Ano yung umiikot yung cellphone nyo? Naglalaro ka, umiikot. Mga signal, ang bagal, umina na naman. Ano ba to? 5G, naging 3G na lang. Bagal. Kasi tayo, mainitin tayo. Wala tayong wala tayong patience. Gusto natin, agad-agad. Diba? Makanta ng mami. Anong binibili mong mami? Instant noodles. Kasi 3 minutes lang. Ano agad, itutugan ang halaman ng mami, diba? Ang bibili mo, instant. Nawala yung internet. Nung nagtatrabaho ako, mouse. Nawala yung internet. Ganun ang ganun. Wala naman mangyayari pag ganun ang ganun, di ba? Wala talaga, mabagay. Pero kung wala na ganun sa mouse, kawawa yung mouse. Bugbog. So, wala tayo nito. Kasi nga, yan. Time at patience. Yan ang kailangan para dito. Yan nga. Diba, sabi nga kanina, sino may buhay na walang hanggan? Kayo nagtaas ng kamay. Nakita niyo na ba yun? Hindi pa. Nagpapasensya kayo na makita yun. Kasi nagbubuhay pa kayo dito. Kung gusto niyo lang makita ito, gusto niyo makita yung buhay na walang hanggan, maglalagay ako dyan ng ano? Maglalagay ako dyan ng lubid. Ngayon, maglalagay ako ng balat ng saging sa hagdanan. Pag kayo nadapa, tumama yung ulo nyo sa lubid,
po kasalanan yun, ha? Kasi nadulas kayo. So, hindi ko kayo pinatay. Namatay kayo dahil doon sa saging. Doon sa balat na saging. Di makikita niyo yung buhay ng mga. Hindi fair yun. Kasi nga, nadulas ka eh. Hindi naman na tinulak kita eh. Kung tinulak kita, tumama ka doon, yun. Papunta ako sa impyerno. Pinatay kita. Pero ikaw, papunta ka sa langit. Kasi hindi naman sinasadya ang pagkapatay mo. Diba? So, nabigay sa yung pinag-aaral natin. So, ayun, hanggang sa pagpuli nyo, hanggang sa susunod na tulo, makatandaan nyo pa yan, ha? So, in summary, yun po. Para ito ay mawala sa atin, kailangan po natin ang pananampalataya at salita ng Diyos. Kasi ang pananampalataya, yun po yung ating sanggahan. Yung tabak natin, yan ang ating panlaban sa Diyos. Ano yun? Ay, sa Diablo. Sa mga tukso ng Diablo. Ano yun? Yung Word of God. Kaya na-encourage ko talaga na magbasa kayo ng Bible, umatid kayo ng Bible study, kasi mas yan po natin talaga para-aralan ang salita ng Diyos para makilala natin ang Diyos at saka magkabisa po tayo ng memory verse. Isa po example yung ginawa ko kanina, di ba na? Sa baka problema mo, so, para masangga mo yan, yung salita na Diyos ang gamitin mo na, sabi sa salita ng ganito, ganyan. So, mai-encourage ka. Hindi ka naman papakamatay. Yeah? So, kahit ito mayo,